bracelet. Yung ulit bumalik sa amin, nagkatawayan sila. Itong buhay po nasa New Zealand sila kayo, nagpapakasyon, nagkahanip sila kayo. Ito namin inspired at ang aming couple bracelet, baka gusto mo. Wala yung kapartner, nasa na. Ito, couple bracelet zero. Yung ulit bumalik sa akin naman ito, successful na sila kayo. Kaya ako sa'yo, pwede mo na ito ba? Salit ako yan, magkano? Mura lang yan, kasi kahapon yan. Mahal yung kahapon yan, mura na lang ngayon yan. Nga diba? Kayo, subukan mo sa kanya parang tama yung pagkabarasan mo magpamahal sa kanya. Yes, ako na kayo. Nice. Don't stay shy. Ang ganda naman, diba? Diyan na kami maggawa ba? Kasi subukan nyo lang subukan. Trend. Huli kayo! Mag-date pa kayo dalawa dito ha? Kasi huwag kang makulot eh. I-date sila. Sorry po. Huwag sa mga ina. Inood lang ka balik yung mamaya. Balik yung mamaya. Kapag sa maglakad yung babae na yun. Ate! Pabilis naman niya akong pass. Ay, bakit ako mo? Check mo nga, baka may pangalan yun. Walang pangalan. Pero may address. Puntahan natin. Kaso ako na. Kaya lang. Sama natin yung tropa para marami tayo. Parang galat natin yung Hayaang alalayan papunta sa lugar kung saan ikaw at ako ang tanging ganap na bida ng may akda. Hiya'y nawala ng mahagahan at biglang natanong sa'king sarili kung ito na ba ang panahong pinapangarap lang noon. Ako'y nararaho yung ikapato. Ba't ganon? No. Hawakan mo ako, damhin mo ang pag-ibig ko sa'yo. Grabe, ang layo pala ng bahay na yun, no? Oo nga, akala ko malapit lang. Tara, pasukin na natin. Tara. Tao po! Tao po! Tao po! Wala sumasagot, baka Kaya nga, parang maling address naman na napuntahan natin eh. Ha? Paano naman yung mali? Ilang nasulat na dito yung address, o ayan, no? Eh parang wala namang tao eh. Baka naman busy lang or kaya tulog. Ganun. Umupo muna tayo. Antayin natin pagbuksan tayo nila. Oo, ang kaliwalas. Ang lamig ng hangin. Parang sarap tumira dito.
Nakakatapat ng maghintay. Ay, pasiglan kami. Tara, pasok tayo. Mukhang wala namang tao. Opo. Tao po? May tao po ba dito? Mukhang wala kang tao, pero bakit parang ang aliwalas ng bahay? Baka naman nakakita dito. Pero malay niyo, may tao. Uy! Kaya yung sinasabi ko, huwag ginagawa-ganyan-ganyan eh. Tara na guys, nagsalayan ko na! Anong ginagawa niyo rito? Sasolid ko sana itong libro na nahulog. Tsaka dito rin po kasi may dinila nung address na nakasulat dito. Ito po. Ito ba? Sa akin nga to. Ah, sa inyo po ba yan? Pero bakit babae po yung nakalaglag yan? Kilala niyo po ba yun? Hindi ko yung kilala iha pero sa akin to. Pero guys, bakit parang ang dami kong lumang litrato dito? Ha? Yan ba? Sinamana yan sa akin ng lola at lola ko. Tsaka, alam niyo ba itong libro na to? Ito yung paboritong basahin ni Emilio Jacinto Mini. Nasa Koreo pa lamang siya. Meral, dice Emilio piensa que es uno de nosotros. Con esos libros, ni siquiera entendería una palabra. Buenos días, señora. Señor Jacinto, piensa que leer esos libros cambiará su destino. ¡Qué tontería! ¿Cómo estás, Emilio? ¿Puedo saber qué es lo que estás leyendo? Este es mi último adios de querido Jose Rizal. Puno ito ng mga su-amor isakripisyo para sa ating inang bayan. Damang-dama mo rito ang kanyang su-amor para sa ating lupain. Talagang kakaiba ka, Emilio. Parang lahat ng iyong mga kilos ay puno ng layunin. Ano ba ang sinasaad ng kanyang mga salita? Ganito, Manuel. Ang bawat katagan nito ay nananawagan sa ating mga kapwa Pilipino na magising at makita ang pangangailangan ng ating inang bayan. Mula sa kanyang mga salita, nagkaroon ako ng inspirasyon at nagbabalak sumali sa katipunan para bigyang hangarin ang paglaban ang ating inang bayan. Emilio, hindi ko pa yata naririnig ang ganito kalalim na pagnanasa para sa isang kalayaan. Hindi lang ito simpleng panaginip, ito ay iyong buhay, hindi ba? Si Manuel, mas que en sueño es un juramento. Isang panata sa harap ng mga nagdaang sakripisyo ng ating mga bayan at ng bawat Pilipinong naghihirap. Ang salita ni Rizal ay magiging gabay natin upang manatili tayong matapat sa ating hinahangad. Masaya ako sa ating pagkakaibigan, Emilio. Naway ang mga salitang iyan ay magsilbing liwanag para sa mga revolusyon. Viva la Patria! Viva la Patria! Kumusta, Emilio? Tuloy ka. Kinagagalak ko ang iyong pagdating. Napakarami natin pag-uusapan. Emilio, buong puso mo bang inialay ang sarili para sa ating kilusan? Handa ka na bang ibuwis ang iyong buhay para sa ating inang bayan? Andres, wala nang makapagpigil sa akin. Ang dugo ko'y nananabik para sa libertad. Ang karapatan ng bayan ay mahalaga. Ang ating kalayaan, ito isang sagradong tungkulin. Buen dicho, Emilio. Ngunit tatandaan mo, ang ating kilusan ay hindi basta-basta. Tayo, ang kataas-taasan, kagalang-galangan, katipunan ng mga anak ng bayan. Isang samahan, Emilio, na handang ibuwis ang lahat para sa inang bayang Pilipinas. Alam ko, Andres, La Patria ang nag-udyok sa akin upang lumisan sa paaralan, ang iniwang tahanan at ang panibagong buhay. Ang mga prinsipyong ipinangaral ni Rizal ay tila apoy na nagliliyab sa aking kaluluwa.
ang aking galing at talino ang siyang ating magiging gabay para sa bawat kasapi ng ating revolusyon. Narinig niyo ba mga kasama? Si Emilio ang magsisilbing liwanag para sa ating mga susunod na hakbang. Viva Revolusyon! Viva! Viva Revolusyon! Viva Los Ios del País! Mabuhay Pilipinas! Mga kasama, sa bawat patak ng dugo, sa bawat paghihirap, ang ating mithiin ay mananatiling buhay sa ating mga puso. Ang kalayaan ay hindi hinihingi, ito'y pinaglalaban. Hindi lamang tayo naglalakbay para sa ating sariling kalayaan, para sa inang bayan. Mabuhay! Mabuhay Pilipinas! Itong kartilya na aking isinulat ang gagabay sa bawat Pilipinong makakabasa. Para sa bawat Pilipino, ang tunay na karangalan ay hindi nakukuha sa kayamanan o kapangyarihan, kundi sa layuning matamo ang kalayaan para sa bayan. Kartilya ng Katipunan. 10. Huwag mong sayangin ang panahon, ang yamang nawalay mangyayaring makuha muli, ngunit ang oras na lumilipas ay di na maibabalik. 11. Pagtanggol ang inaapi at kabakahin ang umaapi. 12. Ang taong matapat sa salita, sa gaway dapat tularan. 13. Sa lahat ng bagay, gawin ang iyong dapat. Ang masipag at matalinong paggawa ang siyang dapat tularan. 14. Pag-aralan ang mga aral ng katipunan at ipahayag ang mga ito sa kapwa. At yan ang kwento ng isa sa mga bayani ng Pilipinas. Ang cool naman ni Million, no? Di ba? Oo nga, tama ka sister. Lumalaban na siya kahit bata pa siya. Oy guys, tignan niyo to. Hala, di ba si Andres Bonifacio yan? Ano naman pong naiambag sa bansang Pilipinas? Ito naman yung larawan ni Andres nung nag-uumpisa ng himagsikan. Isang mabigat na balita ang aking natanggap. Si Dr. Jose Rizal, ang ating dakilang bayani, ay dinakip at malapit ng ipapaslang ng mga Kastila. Ang kanyang pagpanaw ay isang malaking kawalan sa ating bayan. Pwede ba akong humiling? Pwede ba akong barilin habang nakaharap? Hindi. Pasulungkad! Patakda na! Preparen! Abunten! Consumatum est. Fuego! Viva España! Puerto a los traidores! Mas maiging pagplanuhan natin na mabuti ang ating mga akbang na gagawin, Supremo. Ay, yeda. Patawag na ating lahat ng mga kasama. Masusunod, Supremo! Kinalulugod ko ang inyong pagdating aking mga kapatid. Ngunit kinalulungkot ko namang ibalita na wala na ang ating kababayang si Dr. Rizal. Panahon na para tapusin ang ilang daong pang-aalipin ng mga Kastila sa atin. Handa na ba kayong simulan ng himagsikan? Oo, Sobrero! Kung gayon, ilabas ang inyong mga sedula. Pagmasdan ninyo ang munting papel na ito. Munting papel na umaalipin sa atin ng ilang daang taon. Ngayon, sisimulan na natin ang himagsikan. Punitin ang inyong mga sedula. Uy, Manong, ito po ba yung sedula na pinunit? Oo, pero ito ay replika lamang ng sedulang pinunit ni Andres. At simula nun, nagsimula na silang lusubin ng mga Espanyol. Uy, Mick, huwag kang sumasabat. Papalitin ka talaga. Nagkukwento pa si Manong, oh. Sige po, Manong, tuloy niyo na po ako. Sana nga ba ako? Sa may sedula. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay ang mga katipunan! Mabuhay! Mabuhay ang himagsikan! Mabuhay! Mabuhay ang katipunan! Mabuhay!
Para sa inang bayan, para sa kalayaan! Viva Revolution! Laban na ito ay nailathala sa mga libro bilang himagsikang Pilipino. Ako curious lang po ako. Paano naman po nangyari yung Independence Day dito sa Pilipinas? Nangyari yan 1 taon pagkatapos mamatay ni Andres noong 12 ng Hunyo 1898 sa probinsya ng Cavite. Ibinagayway ni Ambrosio Reanzares Bautista ang watawat ng Pilipinas pagkatapos iproklama ni Aguinaldo ang kalayaan ng Pilipinas. Si Aguinaldo din ang naging unang presidente ng Pilipinas. Ibig sabihin po, hindi po si Andres Bonifacio ang nagsilbing presidente ng Pilipinas noon? It's giving Men in Black. Joke lang, sinigang. Speaking of the President Manong, hindi po kaya si Manuel Alcázar yung nasa korte? Tama ka, Iha. Siya ang nasalata naman. Nasumunod na naging presidente pagkatapos ni Aguinaldo. Itinaguyod niya ang Pilipinas sa kasagsagan ng pananakop ng Amerika sa bansa natin. Dito mo na lang ako hintayin. Maaari mo na kaming iwan. Magandang araw, Pangulo. Ito na po ang mga dokumentong iyong hinihingi. Pangulong Quezon, may masamang balita tungkol sa desisyon ng mga mambabatas. Hindi lahat ay sumasang-ayon sa iyong mga plano. Ang kalayaan ay hindi makakamit na may panghihina. Kung kinakailangan, ipapaliwanag ko sa kanila ng paulit-ulit. Kung ang Commonwealth ang ating unang magiging hakbang, hindi ba't dapat tayong sumulong ng buo at may tapang? Ngunit Pangulo, sila ay may takot at pagdududa. Ang ating pamahalaan ay mahihirapan kung ang tulong ng Amerikano ay mawawala. Takot? Hindi ko inaasahan na ang takot ang pipigil sa atin. Ang bawat hakbang ay mahirap. Ngunit ang kalayaan ay wala sa kamay ng mga natatakot. Makakaasa po kayong makakarating ang iyong mga sinabi sa mga mambabatas. Magandang araw po ulit. Magandang hapon, Pangulo. Magandang hapon, Pangulo. Mga kasama, ang ating layunin ay hindi lamang simpleng pamahalaan. Ang Commonwealth ang ating paghahanda para sa tunay na kasarinlan. Ito ang pundasyon ng ating bansa. Kung wala tayong tapa ngayon, paano tayo igagalang ng ibang mga bansa? Pangulo, hindi ba mas mabuti kung mas magiging malapit tayo sa mga Amerikano? Siguradong mas magiging madali kung hindi tayo lalayo sa kanilang mga bisig. Nang sa gayon, masisiguro natin ang ating kaligtasan. Madali? Oo. Pero iyon ba ang tama? Iyon ba ang tunay na kalayaan? Ang kalayaan na iniaasa sa iba ay walang halaga. Kung ang kalayaan ay mula sa ating pagkakaisa, doon lang tayo magkakaroon ng tunay na kalayaan. Ang mga salitang iyan, Pangulo, ang siyang nagpapalakas sa amin. Kung ang Commonwealth ang tunay na susi para sa kalayaan ng bansa, makakaasa ka, Pangulong Quezon, sa aming suporta. Sasamahan namin kayo hanggang sa makamit natin ang tunay na kalayaan at hindi namin kayo bibiguin tulad ng kagustuhan niyong maitatag ang Commonwealth. Kaya kayo ang tunay na gabay. Hindi ako ang tunay na gabay. Ang ating bansa ang tunay na gabay. Ipaglaban natin ang Pilipinas, hindi lang para sa kasalukuyan, kundi para sa susunod pang henerasyon. Para sa kalayaan. Para sa Pilipinas! Mga kababayan ko, ang laban na ito ay hindi magiging madali, ngunit ito ang kailangan nating gawin. Ang Commonwealth ang ating pag-asa at hindi natatapos ang ating pangarap. Ang pangarap
ay ang Pilipinas na malaya at matatag sa sarili nating mga paa. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay si Quezon! Mabuhay ang Pilipinas! Pangulong Quezon, ipagmamalaki ka ng aming mga anak. Kami handang tumulong sa iyo. Ang inyong suporta ang nagpapalakas sa akin. Ang laban na ito ay para sa kinabukasan ng ating bansa. Mabuhay si Quezon! Mabuhay ang Pilipinas! Sa bawat Pilipinong nakikinig ngayon, tandaan ninyong ang ating laban ay nagsisimula pa lamang. Ang kalayaan ay nasa ating abot kamay. Ngunit, ito ay mangyayari lamang kung tayo ay magtutulungan. Sa darating na mga taon, bawat sakripisyo ay para sa inyo, para sa kinabukasan ng ating bayan. Hindi ko kayo iiwanan. Hindi ko kayo pababayaan. At yan, ang kasaysayan kung paano natin nakamit ang kalayaan ng ating bansa. Hindi madali, maraming sakripisyo. Pero para sa bayan, gagawin nilang lahat ng kanilang makakaya. Napakalaking sakripisyo ang binigay nila para makamtan natin to. Tama. Pero tandaan ninyo, hindi nagtatapos dyan ang laban para sa kalayaan. Tuloy-tuloy yan sa bawat henerasyon. Grabe, ang bigat ng usapan natin ngayon, no? Pero ang dami po namin natutunan. Thank you po, Manong, sa pagbabahagi po ng lahat. Maraming salamat po, Manong. Masaya ako at nagustuhan ninyo ang aking munting pagbabalik tanam. Magulang dalan na po, Manong. Napapansin na po kasi namin na papadilim na po. Baka po sakaling mauna na po kami. Salamat po, Manong. Salamat po. Pasensya na po sa abala. Maraming salamat po sa mga aral na itinuro niyo sa amin. Pasensya na rin po sa biglang pagpasok ng paalam. Maraming salamat po. Pasensya. Grabe no, hindi natin napansin yung araw. Kabilis na. Sayang, nabitin ako pero okay na rin. Dami tayong tutunan kay Manong. No? Maraming salamat. Bumuli sa amin, anak ko sila ngayon. Uy! Ano to? Pinood lang kayo, balikin mamaya. Thank you po. Balikin mamaya. Yung bayad yun, nasa niyo pa yung aking bracelet. Sa akin ng lola ko. At saka, alam niyo ba itong libro na to? Videohe ko! Sige. You are not allowed! Maintindihan mo sanang di pa ako handa. Ako rin naman, huwag mo naman na konting ng banta. Kahit na mahirap para sa ating dalawa. Parang tayo ngayon. Madali lang. Ay, puta ka. Kita ka niyan. Kita ko pala niyan. Huwag na. Joke lang, sinigang. Ako pala. Dapat tusukutin sa akin para yung mga susunod okay? Kaya mo lang ngayon namin since ano naman yun. Hi kayo. Hi kayo. Hi, sabi kayo. Hi. Hi kayo. Hi kayo. Tin, ang inyong mga sedula! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay ang mga Katipunero! Mabuhay! Mabuhay ang Hibansigan! Mabuhay! Mabuhay ang mga Katipunan! Mabuhay! Senior Cinco, can some nurses give us compare?
Umikab ako eh. Gag. Okay, go. Hindi ka kasi patawanan. Sinig ka na. Giginya ambang magerang-rang takut kalman dan nyusah. Tuyul gundul kesana kesini ngampet kendul. Jadi ka na po mag-ano. Bunak lang ng BTS. Camera! Fuck you! Game! Araw-araw sipag lang, hayaan mo silang sa'yo'y humahad lang. Huwag ihinto, tuloy-tuloy mo lang. Diretso lang kahit meron pang humarang. Araw-araw sipag lang, hayaan mo silang sa'yo'y Ulit, 1, 2, 3, go! Sabihin mo na! Alay sa may puto. Ha? Ha? Alay sa may puto! Lay? Lay? Baligtad! Yung malaki ng puto ba yan? Tipo mo'y mestiza na chinita, habang ako'y morenang dalagang Pilipina. Tignan mo naman ako sa mga mata mo, huwag kang kumaripas na. Hindi naman kailangan yung karton mo eh. Okay, fine na. Pero kayo? Ilang seconds yan? Video lang kayo. Grabe ang nag-target ng bird. Inumin ko tayo. Kamay. Sa kamay kayo magsimula ha. 1. Damit mo na. 1, 2. Stand by. 1, 2, 3, lights, camera, action. Okay naman ang kamay. Wala akong kasi sa'yo lang. Let's 1, lights, camera, shut up. Okay, go. Kumusta, Emilio? Tuloy ka. Kinagagal ako ng pagdating. Nakarami natin ito. Pinatay mo. Hindi na. 2, 3, bin. Kumusta, Emilio? Tuloy ka. Kinagagal ako ang iyong pagdating. Napakarami natin pag-uusapan. Nakuha yung pagtayo nila, di ba? Ganda ba? Hindi. Kaya ka. Salute. Ituloy lang natin yung salute tapos Sean! Viva! Viva Revolution! Ulit. Daw bakla mo sigaw. Ang magsisilbing liwanag para sa ating mga susunod na hakbang. Viva Revolution! Hoy! Wala pa pala siya. 3, action! Viva Revolution! Viva Revolution! Viva! 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 Lugi pre! Padugan na naman kayo. Bros, bisa mo. 1, 2, ay! Bugbugan lang kayo dalawa. Suntukan Nasa bala kayo dyan sa buhay niyo. Magbubugan lang kayo. Already, 1, 2, 3. Action! Punyeta ka, sinusubukan mo ako. Subukan mo rin ako. Sinabas ng brilyante. Ngiti.
1, 2, 3, lakad! Sandali lang. Kayong kikilos. Kayong dalawa, sumama kayo sa amin. Sumama kayo sa amin. Sumama kayo sa amin. Ito anong balak dito sana? Dito sa Amerikas na. Ganyan na yun ako. Okay naman yung Labas naman ako. Labas mo na, walang mo lang. Ayos ba? Tapos tuloy tayo dito. Kayo, ikaw, parang sisinyasan lang. Ngunit Pangulo, sila ay may takot at pagtataka. Mahirapan ang ating pamahalaan kung mawawala ang tulong ng mga Camera. Action. busy ka, tapos parang kinakausap na kita. Meron ba isang salamin? Formal ay usap nyo. Okay, 1. Mahirap kasi mag-ayos ng audio nyo, no? 1, 2, 3. Siguro na. Ngunit, ito ang dapat nating gawin. Ang common... Huwag kang tawa! Huwag muna tayo